prosperity and how great they are. Hindi na nagtuturo ng holiness. Hallelujah! They want somebody to give them excuses for what they are. Okay lang yan, kasi by grace naman tayo. That's the reason you have this awful doctrine being preached to the generational curse. Oh. Ano po? Ganyan din. Diba? Mga kasamahan ninyo. Tuturo sila ng generational curse. Pero totoo, it is not a curse from generation. It is the flesh life. Only the flesh. Pinagbibinta ng Panginoon yung mga demonyo, yung mga evil spirit, pero sila lang din naman ang gumagawa. Tapos, i-deliver ka pa nila. Deliverance. You are born delivered. Yes. There is no evil in you. Amen. If you are in Christ, you are in the light. There is no darkness in you. If you are in Christ, hallelujah! Ganyan ngayon, mga turo, mga aral na malayo sa katotohanan. If that doctrine is true, kung totoo daw na totoo ito, then there is absolutely nothing to be born again. Na-born again ka ba? Kung na-born again ka na, may generational curse ka pa. Eh di walang kwenta yung pagiging born again mo. We are translated from darkness to light. You are born, delivered. Hallelujah! Amen. Oh, praise the Lord. Iwan ko, kung natin naintindihan naman itong bisita natin. Alam siya sa buhay. Hallelujah. Oh, they take the Old Testament scripture in Exodus 20 verse 5, which says that God will visit the iniquity of the fathers on the third and fourth generation to mean that they are cursed in some way. But that is all past. When you become born again, you are justified. Amen po ba? The person who is born again is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4, I think in verse 23 and 24. Pakipigil ko nga po yun. And be renewed in the spirit of your mind. Next. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. The new man, the new creature, the born again spirit was created in righteousness of God and in the holiness of God. Hey, come on! Paano pa kayo may generational curse yun? Samantalang created yan after God's righteousness. The new creature is righteous. The righteousness of this new creature is like the righteousness of God. Holy! The new creature is holy. Are you with me? Purihin ang Panginoon. Wala ka nang deliverance dyan, sister. You know, you are created after the righteousness and the holiness of God. Amen? Oh, ang gagawin na lang natin, ipabuhay na natin yung totoo buhay na yan. Hindi matwid ang buhay natin, huwag natin dalhin sa kalikuan, dahil mga born again tayo. Anak tayo ng Diyos, anak tayo ng liwanag. Andiyan po ba kayo? Amen. Huwag yung dalhin ang inyong mga buhay sa kadiliman.
Ngayon kasi maraming born again, pero talagang, Diyos ko, iba ang ginagawa. Pumunta ka doon sa malaking church doon sa Tarlac. Doon mo makikita yung mga nagsasama ng hindi kasal. Oh, doon mo makikita yung mga bakla, may ka-live-in na bakla, may tomboy, may ka-live-in na tomboy. Lahat ng mga makasalanang Kristiyano, mga tails, makikita mo doon. Mga laseko, mga nagtataya ng loto, makikita mo doon, mga tails. Pero tingin mo doon, Kristiyano, hindi. They are the tails ng ating panahon. Okay lang ba yung nagsasama ng walang kasal? Okay lang ba yun? No. Alam niyo bang nasa Biblia yan? Alam niyo po ba yun? Nasa Biblia yun? Di ba yung babaeng Samaritana? Sabi niya, si Jesus Christ. Tama yung sinabi mo. Sabi kasi ng babae, wala akong masama. Tama yung sinabi mo, kani Jesus Christ. Dahil 5 na ang kinasama mo, at yung kinakasama mo ngayon pang-anim, at yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo pa asawa. Kasi walang kasal na naganap. Tama ba yung nagsasamang walang kasal? Oo, mali na naman pa yun. Oo. Nasa Biblia yun. Hindi nyo pala alam eh. Sabi doon sa ikalawang kabanata ng Juan, ang kasalan sa kanan. Sa kanan! Hindi. Sa kanan! Di ba? Sa kanan! Ano ba yan? Wala nasa Biblia. Ang kasalan sa kanan. Kaya. Hindi na ako. Kasal yun ni Juan. Diyan, di Beloved, kasal niya yun. At yung kasalan, ginawa sa kanan. Kaya sabi doon, ang kasalan sa kanan. Ang hilay ko yun. Hindi nasa kanan na doon. Yeah, I have a question. Sabi ko, Ano daw? Yeah, I have a question. You have a question? Yeah. Oh, what is your question? Okay. Yeah, it's true. You said when you are talking, you said about we are born delivered. Diba? I said I quote. You said we are born delivered, right? Okay. Yes. I synchronize with that. I said that. But what process? I want to understand from you what process took place when someone is healed. What process What process took place. Yeah, took place when someone is healed of mental, is healed with mental disorder or healed with different kinds of Healed from mental disorder. Sick. When someone is sick, or illness, or mental disorder, or sick with disorder, any kind of deformities, So I'm trying to ask, when deliverance took place in such case, what happened? Yes, when deliverance took place, because there is a situation. Yes, we are born delivered through the salvation of Jesus Christ. But I want to understand, in the process of someone is sick of kind of maybe disorder, influence of bad spirit, what took place when a man of God lay hand and pray for him or her?
Deliverance from sickness. Yeah, I want to understand what took place. Is it It's deliverance? another kind of story. Huh? We will talk later about that. Okay? Because we are out of order about the topic. Okay. Okay? Hallelujah. Dalawa yung tanong. Mawawala tayo dun sa topic natin. Pagka sinagot ko yun, baka magdibandihan na lang kami. Hindi pa naman ako marunong magpatalo sa debate. Okay. Sabi niya dito, Satan's ambition is to be in the church. Look at that. The man of sin has realized that ambition. He is in the church already. Scripture says that before the Lord comes to gather unto him his church, the man of sin or the spirit of Antichrist must be revealed. To reveal him means to expose, to uncover him for what he is. The cover must be pulled off of him so that every child of God can see what really been working in the church. Okay, yung salitang the man of sin be revealed, this man of sin is deception inside the church. The word reveal here, mga kapatid, is to expose. The Lord will going to expose this man of deception, the man of sin. He is not a person, but this is the spirit of the Antichrist. Ito ang kasalukuyang nagaganap ngayon sa ating panahon, na ang church lumalakad sa deception. Flesh lang talaga. Hallelujah. Diyan naliligaw ang maraming Christian at ang binabag sa kanila, tails. Naintindihan niyo po yun? Hello po? Amen? Yung mga man of sin na yan, spirit of Antichrist, sa panahon namin ngayon, ilalantad siya. At isang ginagamit ng Panginoon para i-reveal niyan, ilantad niyan, i-expose niyang man of sin na yan, itong School of Christ, nare-reveal niya, nahahayag niya, nakikita natin ngayon yan. And that is the spirit of deception inside the church. Yan ang malaking problema sa loob ng church niya. It is deception. Ang tagal na natin yan eh. Ang tagal na ganyan ang kalalagayan ng church na pinaninibalaan natin ang mga maling aral. Dahil tinanggap natin ang mga maling aral, nagbunga ito ng maling uri ng buhay sa atin. Pero ngayon, alaman na dito, mga kapatid. This is the mystery of iniquity. Hindi mo yan madidetect ng iyong natural eye. Hindi. May lihim na kumikilos ang kaaway sa buhay ng maraming mga tao. Ang dahilan, deception. Diba? Saan nakakita yung pastor, kinakalantari niya yung isa niyang membro. At nung nakakuli, sabi ng pastor, okay lang yun. Okay lang daw yun. Kasi sabi niya, we are under grace. Yung kasalanan kong nauna, bayad mo yun. Yung kasalanan kong ginagawa ngayon, bayad na yun. Yung kasalanan ko sa future, bayad na rin yun. Pinatawag na rin yun ng Diyos. Kung klaseng uri ng mga aral na lumalabas nga, that is deception. Yes. Kaya yung buhay ng marami napupunta sa maling uri ng buhay. Pero kiniklaim nila, Kristiyano sila. Yeah. Di ba? Saan sila bumaliktad? Deception.
Yan ang trabaho ng kaaway ninyo. Yan ang pinaka. Pero i-reveal yan ng Diyos. Magpuri na kayo sa Panginoon. Dahil yan ang mga huling tanda ng huling pagparito ng Panginoon. Matagal na yung deception, pero ngayon lang nare-reveal, purihin ang Panginoon. Ngayon lang nalalantad. At yan ang mangyayari. Yan ang mga huling tanda na dumating ang ating Panginoon. So be ready. Paparating ng ating Panginoon sa ating lahat. Hallelujah. Hindi na natin alam kung kailan yan. No one knows. Baka nga ngayon gabi. Kung darating ang Panginoon ngayong gabi, sigurado kang kasama. Amen. Para matiyak natin kasama natin, makakasama tayo. Bitawan na natin ang lahat ng bagay na hindi galing kay Kristo. Amen. 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 Magpatuloy tayo sa ating takbuhin. Magpatuloy tayo sa kaisip ng Panginoon sa atin. Mahubog ang buhay natin kay Kristo. Amen. This is the message of this lesson, the mystery of iniquity. Yung palang mystery of iniquity, mga nagsasabing Kristiyano, pero hindi totoo. Mga namumuhay sa maling uri ng buhay. Church to, born again. Tinatawag na Kristiyano, pero malayo sa katotohanan ang buhay, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa lumang pagkatao, at hindi namumuhay sa ugali ni Kristo. Amen po ba? Amen. O hindi ba nahulog din tayo sa ganyang kalagayan noong araw? Hindi ba natisip din tayo ng araw na akala mo born again ka rin, pero yung buhay mo, namumuhay ka, lumulog-log ka na sa bulikan? Ano po? Kung paano tayo? Layuan natin ang pamumuhay sa laman. Yung namumuhay sa laman ang tinutukoy ng mystery of iniquity. Hindi ba bahagi din tayo niyan ng araw? Maintindihan natin ito. At magpasya tayo. Mamili tayo. Saan natin ilalagay ang buhay natin? Sa kamay ng Diyos o sa kamay ng Diablo? Mamuhay sa buhay ng Diyos o mamuhay katulad ng Diablo? Mamuhay sa Espiritu o mamuhay sa laman? Hindi madali ang maging Kristiyano. Amen. Sabi ng ilan, madali daw maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. At ito, mali po yun. It is not just hard to live a Christian life. Actually, it is impossible to live the Christian life. Why? You die to yourself and you live a life of another. And that another is Jesus Christ pa. Amen po ba? Amen. That is Christianity. You deny yourself, take up your cross daily, you die to yourself daily, then you follow the example of Jesus. That is Christianity. That is the prerequisite of being a Christian. Praise the name of Jesus. Makalaya po tayo dito sa bondage, itong sinasabi natin mystery of iniquity. Why mystery? Kasi hindi mo alam eh. Akala mo ang totoong Kristiyano. Hindi pa ganyan tayo yung buhay natin dati. Akala natin lahat ginagawa natin tama. Pero ang laki na pala ng ating kamalaman. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Dumating ang batch 109 dito at nakasama kayo sa lakay dito. Kahit na ilang beses na umupo ng ilan nating mga kasamahan na naririto, batch 100 pa nga yung mga yan eh. Pero habang
nakikinig sila, nagsisilip sila, I know, and I know, and I know, nakikinabang pa rin. Hallelujah. Amen. Ito ang maganda eh, na